say, praise the Lord. Praise the Lord. So, thank you, Lord Jesus. We give you all the praise and glory this morning. So thank you, Jesus. Please take your seats. So very good morning sa tanan. Kag sa tanan nga nagapamati, no? Online. Kag sa mga friends namon nga wala pa namon nakita. Kag may mga nag-like na dara kag nag-kuan nga hindi nakilala. So welcome sa the Good Shepherd Apostolic Fellowship. So thank you, Jesus. Siling dira sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things work together for good. Pero kisado kabudlay makita ining ginasiling for good na ginambal ni Apostle Paul. Especially kung nagalangoy ka sa problema. Especially subong nga panahon nga kataas na sang tanan nga balaklon. Taas na presyo sa tanan ng mga pagkabutang, pero ang atong sweldo umpisa wala kataas. Kaya may mga unexpected pakita ng mga expenses. Tulpilang may mga emergency, may mga balayran, wala mo ginpreparahan, wala mo napreparahan. Kaya wala labot sa financial problems, may mga ginadil, pakita ng mga problema, emotional. May mga ginadil kita ng mga tao sa palibot naton nga kabudlay, sinihon, kabudlay, istiling. Or maybe, may kita mga handom sa kabuhi nga gusto tagit, ginapangamuyo, tagit dugay na, ang batuginan ni Stranger sa Sunday School. Pero ito kapudlay, laputon, no? Wala ginasabat, wala pa nato nakuha ang sabat sa Diyos sa subong. Kag nagawonder ka kung bala malapot mo paina nga handong sa sining nga kabuhi. Kung madala ka sa clutch, no? Napamambag ka, Lord, ano ni ubrahon ko man? Nga aam mo niyang kakatabo sa akong kabuhi, nga ang sa ibang da okay man. So may time din sa atong kabuhi nga wala, hindi na makita ang klaro nga sabat sa aton nga mga pamangkot. Kag feeling naton daw na stuck kita. Dawala kita sa dead end sa aton nga kabuhi. Nga wala progress, no? Ang aton nga pagpangabuhi. Pero sa sininga mga panahon sa aton kabuhi, ang pulong sa Diyos nag-remind sa aton that God is working. Silingan isa aton nga kanta, even when you don't see it, even when you don't feel it, God is working. So even when you have no clue what He is doing, God is working all things together for your good. Amen? Amen. So subong adlaw basahon naton ang istorya sa mga Israelites sang natrap sila sa tunga sang Red Sea kag sang Egyptian army. Huwag mo natawon tang ila sitwasyon daw pa imposible na corner sila. Pero ang Diyos gali may plano nga unexpected katama. Kung paano silang giniliver sa Diyos sa ilang sitwasyon, unexpected katama. Subong basahon nato ng ilang istorya sa Exodus 14 verses 10 to 31.
Medyo lawig-lawig. Exodus 14, verse 10 to 31. So let's all stand and let's read the Word of God. Exodus 14, verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on the dry ground through the midst of the sea. And I behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them, and came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand and over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went out into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians, and took off their chariot wheels, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared. And the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians,
And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. So thank you, Jesus. Let's all pray, Lord. Thank you sa imong pulong sa siningan adlaw. We thank you, Lord, sa tanan nga blessings sa imong provision sa kada isa sa amon. And we thank you, Lord, sa sining opportunity nga makapamati kami liwat sa imong pulong. Lord, we pray that you be with us today and use me as a vessel, Lord, to preach your word. And Lord Jesus, we pray nga ikaw magtandog sa kada isa sa amon, nga ikaw magapuno sa among mga kinahanglan, sa mga butang hindi na mahambal, Jesus, but you know everything, Lord, and we trust in you. Help us, Lord, strengthen our faith, hindi nga pulong mamunga gid sa amon nga kabuhi. We bless your name, Jesus, and we give you all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So thank you, Lord Jesus. Please take your seats. Ang ating mensahe subong adlaw is God makes a way. God makes a way. So mga Israelites, mga tao sa Diyos, bago lang ini sila king pagwa sa Egypt paagi kay Moses. For about 400 years nga naging ulipon sila sa Egypt. Kang ilang trabaho sa Egypt, hindi lahog-lahog. Harsh labor. Kaya ano ilaw bra dito sa Egypt? Wala sila obra sa opisina, no? Ara sila sa construction. So, ang ilang ginapang obra, ginapakwat sila sa mga bugat ng mga bato. No? Bugat-bugat ng mga bato. Kaya ginapabuka sila. Kaya ilang mapahuay, lipot lang gid katama. Kisa wala pa. So, muna, ang klase sa ilang kabuhi nga sa Egypt. Kagang ilang obrahan ay tiglawig. Lawig ang ilang obra, pero ang ilang pauway, gamay lang. Kagang ilang nga pagkaon, hindi sufficient. Samtang nag-obra sila, may nagabantay sa ilang taskmaster. Nga kung maghinay-hinay sa ilang obra, or kung matulugan sila, may nagasaway sila, may nagabakol sila. Muna ka brutal or muna ka stricto sa ilang obrahanay sa Egypt. So sa malawig na panahon, no, pila ka henerasyon ang naglabay, 400 years nga nangabuhi silang oppressed, ginapigos or ginadaog-daog sila sa mga Egyptians. Kagang ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi puno sang kahadlok. Pero nag-abot ang panahon nga ginluwas sila sa Diyos sa kamot ni Pharaoh, sa sina klase nga pagpangabuhi. Nakagwa sila sa Egypt. Galing sa nagwa na sila sa Egypt, nag-ilis gulpi ang pinsay ni Pharaoh. Ginlagas niya sila liwat. So sa sugod, ginlet go sila ni Pharaoh. No? Sige, lakat kamo. Kay ginpadalaan si Pharaoh sa dumdamo ng mga plagues. No? Ano ito nga mga plagues? Pila ito ka plagues gani? Pulo. No? May plague ito nga ang tubig na himo pula nga daw dugo nga hindi na nila pwede mainom.
No, kung diri sa aton gani mawala lang kita tubig na mag-color brown lang ang tubig, ganalahan na kita. Ilaya dugo. So probably dugo to sa mga sapat nga nagkalamatay or kung ano man nga bagay nga nagpapula sa tubig, kaya hindi na nila mapuslan ng tubig. Wala na potable na tubig. May mga peste nga nagatake sa ilang mga pananom. So ilang palangabuyan, guba, wala na sila source of income kay ang ilang mga katanuman nag-ubos kaon sa mga peste. Kagang ilang mga sapat nagkalamatay. Kagang worst sa tanan, ano to nga plague ganin? Ang pagkamatay sa mga firstborn. Bilang mga subang. Kung tatlo yung subang, kubos sila. Ang mundo nga, ipasugtan niya ang mga Israelites na maglakad. Kay ang Diyos mismo nagka-convince sa kay Pharaoh, no? Gahong sang Diyos. Pero sang nakagwa na ang mga Israelites, sang naguntat na ang mga plagues sa Egypt, kaya nakagwa na sila, naguntat naman ang pagkumbinsi sang Diyos kay Pharaoh, nagtulutawahay na ang sitwasyon, dito naman naminsar si Pharaoh. Sa Exodus 14:5. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" Nung ba niya, ano yung natabo nga wala na tadi timbang. Wala na tadi mga tao nga nagpasugot man palakton ang mga Israelites. Sinuna lang kuno ang maserbisyo sa ila. So as you can see, ang mga Israelites, amuni sila ang workforce sa Egypt. So kung maghalin sila, madulaan gahom ang Egypt. Mabagsak ang ila economy. Kahit hindi nakatinikal si Pharaoh nga ako ang hari sa pinaka makagagahong nga nasyon. So munang hindi mabaton ni Pharaoh. So mas nangibabaw ang iyang pride sa iyang balatsagon. Kagintuyo niya nga lagson ang mga Israelites para bihagon liwat kag himuon nga mga servants. So tandaan ta sa aton nga kabuhi, bisan ginhugasan na kita sa Diyos, bisan naka-obey na kita sa gospel, no? Nag-decide na kita bayaan ang daan nato ng kabuhi sa Egypt. Kag magsunod kita sa direksyon sa Diyos sa atong kabuhi. Ang yawa iya masunod ginang sa aton. No? Gusto niya na kita pabalikon sa Egypt, sa kung diin kita naghalin. So hindi na siya magpaway, gusto niya magbalik kita sa dati nga kita. No? Kung ano kita sa una. Kag mas ginalagas na kita kan isang yawa subong nga nagbag-o na ang atong pagpangabuhi. Kay man ginbayaan ta na siya. So kung wala mo siya ginbayaan, hindi yan magkapaglagson. Pero kung wala ka na sa iya puder, amo na paglagas na sa imo. So basit paminsaron sa ibaan nga ay kabudlay man at magsunod sa Diyos, gali kay lagson ka sa nyawa. No? So, anong gusto mo? Lagson ka sa nyawa o updanay ka mo sa nyawa? So, mas maayo nga sundo nato ng Diyos. Kaya miskan sino pa na ngayawa, hindi ka maano kung upod nimo ang Diyos. Amen.
kung ara ka sa puder sa nyawa, hindi yung katulad paglagson, danay ka mo galing, kag ang kabuhi mo wala sang kaayuhan, wala peace, wala sang kapahuwayan. So kung nakagwa na kita sa Egypt, no, padayon gid kita sa aton nga panglakaton sa Dios. Kag mas mga piyot kita sa Dios kay hindi patapos ang aton nga away. No, ang yawa masigi ginagyapon lagas sa aton. Biskan ara na kita sa pinakahusto nga lugar, pinakahusto nga church. Don't expect nga matawhay ang imo kabuhi. Ang siguraduhon mo lang ka, mas hugot ang imo nga pagpangapyo sa Dios. So sa nakagwa na ang mga Israelites sa Egypt, nag-ilis ang pinsan ni Pharaoh nga lagson ang mga Israelites kag pabalikon. So imagine naton sila nga mga Egyptians nga nagalagas sa mga Israelites, may ara sila yung mga chariots, may ginasakyan sila ng mga kabayo kag mga kalesa, no, kag ang mga soldado sa Egyptians armado, may mga armas sila. Kag imagine niyo kamoy kalakat lang ang kapalapit sa inyo baskugan, no? Kag bugat pang inyong mga dala kay wala kamoy sa sakyan. May mga kabataan pa kamo ginabitbit, may mga katigulangan pa kamo ginaalalayan. Ga escape kamo sa mga Egyptians. Kag wala magdugay sa ngaran na sila lapit sa Red Sea, nakita nila nga ara lapit naman ang mga Egyptians sa ilang likod. Arang ilang mga kontragalagas sa ilang likod. Kag na corner na sila, wala na sila dalaganan, kag wala na sila mapanaguan. Sa tubang nila Red Sea, sa likod nila ang Egyptian army. Kumbaga, they were trapped between the evil and the deep blue sea, pero Red Sea. Ara sila sa tunga sa dagat kag sa likod nila mga kontra. So imagine naton ang kulba nga nabatyagan sa mga Israelites. Kag dito nagsugod ang ilang mga reklamo kay Moses. Ang bala nila si Moses, nga aging daladala mo pa kami di sa sining nga lugar, sa wilderness, para ano? Para mapatay? Nag-upod-upod kami nga ni si Mugabi namon maayo. Natawa niya ang atong sitwasyon, subong basit diri na kami mapatay. Hambala mo sa una si mo, bilin na kami to sa Egypt, pero gindala mo kami. Hambala mo nga mas mayo na lang magservisyo na lang kami sa mga Egyptians. Kaya mas mayo-mayo na lang dito sang sa mapatay kami. So, amo na ang tao, no? After sila pakitaan sa Diyos sa mga milagro nga klaro nga milagro sa Diyos, ang mga plagues, no, nga experience nila, mas nag-focus sila karon sa danger. Mas nag-focus sila sa problema. So, mula ang maubras ang fear sa aton. Amo na maubras ang unfaithfulness, no? Nagkakalipat kita kung ano ang pwede mahimo sa Diyos sa aton. Karon gin-remind sila ni Moses sa Exodus 14 verse 13. And Moses said unto the people, fear ye not. With mo i-remind ang tupad mo subong, fear ye not. Daw wala sa koro
kabate. Tuduwa kay para ma-isindihan nila. Fear ye not. Fear ye not. Ano ko na po silingon? Hindi ka mo magkahadlok. Kay human nature, kung ara ka sa sitwasyon nga kakulupaan, madlok agin. So ang ban ni Moses, fear ye not. Stand still. Kalma ka lang. Don't panic. Just stand still and see the salvation of the Lord, which He will show to you tomorrow. Tomorrow. Next week. Next year. Ano ba niya? Today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again. Amo lang na? You shall see them again, no more forever. So ang Diyos nagapasalig sa aton sa complete victory. You shall see them again no more. No more na. Forever pa. Oh, may forever sa Diyos. Amen. Bisan daw ka-imposible, basta ang Diyos maghambal sa ligi. Kay sigurado, gina nga matabo. Nga kay sa verse 14 silindra, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Will you say praise the Lord? Praise the Lord. The Lord shall fight for you. If the Lord fights for you, may makapiyerte pa bala sa iyo? Wala na. The Lord is with you. Sino pa makapiyerte sa inyo? Sure win ka na kung ang Diyos upod nimo. Pero ano ang obrahon naton? Para ang Diyos mag-away para sa aton. Fear not, be still, kag saligid kita sa iya. Karon nagambal ang Diyos kay Moses nga hambala ang mga tao nga magpadayon lakat, mag-move forward or mag-step forward. Kag alsahan imo nga baston sa babaw sa dagat, kag ini magatunga. Kag dira kamo maagi sa tunga. So, abis ka hindi ka pa makita ang kabuuan sa plano sa Diyos, ang solusyon sa aton nga mga problema, kinanglan talanggid magsalig sa iya. Kag-ubrahon ang iya ni napaubra, which is to move forward. Bisan pa kita ginakubaan, just move forward. Just take a step. Just take that first step and move forward. So after sila ginpakalma ni Moses, kaginhambalan, stand still. Karon ang sugo sa Diyos sila is to go forward. So muna ang pagtuo, ang buhi nga pagtuo, kinahanglan gid action. Kay base puros lang kita karon stand still, no? Kag nag-stand still na lang kita literally nga wala na kita may ginobra. Stand still ka mo. May part din kita yagyapon. Amen? Move forward. So ang Diyos naghatag sa ila sa alagyan sa tunga sa Red Sea. Kag imagine na naglakad sila sa dry ground.
mala nga duta. Hindi ka nakita, dagat, nagmala. Nagmala ang dagat. Kag ang mala nga parte, ara lang sa tunga. Kaya ang tubig kuno daw pader na nagatindog. Daw mo na siguro. Wala akong kabalo kung eskwalado gito nga tindog nga pader. Pero makita nila kung ang tubig nga daw pader sa ila, wala kat sa ila nga tuo. Grabe ang Diyos maghimo sa alagyan. No? When God makes a way, grabe ang pwede mahimo sa Diyos. Ang wala alagyan, himuan sa Diyos alagyan. Ang imposible, posible sa Diyos. Only if we step forward. So, ang tao ang wala problema, himuan problema. Pero ang Diyos lain. Ang tao wala suba, himuan, alagyan. Amo guro, kinasatog guro nila ang Diyos. Ang wala suba, himuan, tay-tay. So, lain naman na corruption na yan. So, karon sang nagsunod ang army ni Pharaoh lagas sa mga Israelites, sang nagsulod man sila sa natunga nga dagat. Ano natabo? Sara na sila sa tunga, tingala sila nga nagkalaguba ang ilang mga chariots. Tingala sila nga pag-upam man ni halin sa rapid ang mga chariots nga pag-upam man ni pa-maintenance mo nagkalakakas ng mga rida sa among chariots. Kag naayawan sila karon lagas sa mga Israelites. Kag dito nila na-realize nga ang Diyos ang nag-aaway para sa mga Israelites. Ano ba nila? Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Manila, lakata! Kaya wala dyan sa ang Diyos na niyang kwentro kaya. Wala na ni padaog sa mga Israelites. Grabe no, ang kontra nila mismo ang nag-atras. Ang mga Israelites, kasi gipat ko yung guro dalagan, dali-dali. Kay bisa nakita nilang milagro sa Diyos, kita nilang kontra nila kasunod yapon sa ilang likod. Pero wala sila kabalo. On the other side, sa side sa mga kontra, nag-aaway man gali ang Diyos para sa ila. May ginahimo na gali ang Diyos para sa ila. God is already defending them. You see, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos upod naton, wala sang problema nga hindi masulbar. Amen? Wala sang kontra nga hindi naton mapiyerde. Kung ang Diyos upod naton. If God be for us. If God be for us. Karon sa naguntat lagas ng mga Egyptians sa Israelites, ginabalan liwat sa Diyos si Moses nga alsahon niya ang iyakamot sa dagat kay ang tubig mabalik kag matabunan ang mga Egyptians. Kag ang tanan nga mga soldado sa mga Egyptians, kag tanan nila mga chariots. So ginobey ni Moses ang sugo sa Diyos, kag ginuubos gid sa Diyos ang tanan nga mga Egyptians. Sa Exodus 14 verse 27.
And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. Mapalagyo pa kuno sila tani. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. So ang Diyos na kanya mismo ang nangamot sa ila. The Lord overthrew the Egyptians. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. So may nakasurvive sa mga Egyptians? There remained not so much as one of them. So wala sang bisan isa nga nakasurvive sa ila. So ginubos sang Diyos, destroy ang ilang mga kontra. Ginubos dula sang Diyos ang nagakos sa ila sang stress, ang nagakos sa ila sang problema, ginubos sang Diyos kakas. So my 30, thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. So ginuwas ng Diyos ang Israel sa mga Egyptians, sa mga tao nga nag-oppress sa ila for a very, very long time. Ginluwas sila sa Diyos. So ano ay relief ang ila na batyagan? No? Ano ay freedom ang ila na batyagan? Sa nakita nila mga Egyptians, ginlamon sa tubig. Makita niya, ato ang nagpakol sa apon ni sa adlaw. Nagkalutao, thank you Jesus. Ubus na sila, Lord. Why na po problema? Ano ay kalipay ang ilan na batyagan? So, amuna ang nagkakatabo sa aton when God fights for us. When God be for us. Sa aton nga tayong subong, pwede manaihan matabo sa aton. Pwede matabo sa aton. Kaya ang Diyos nga ginalagan natin subong, amo man na ang the same God nga nagtunga sa Red Sea. Amo na siya ang the same God nga nagtubo sa kontra sa mga Israel. Siya man ni ang Diyos nga ginasimba natin na sa subong. Siya man na di ang Diyos subong ari na mabatyagan natin. Imagine natin ang nagtunga sa Red Sea. Siya ang aton ina-worship subong aga. So, bisan ano pang aton nga sitwasyon subong, no? Kagiyahon, kulba, family problems, financial problems, health problems, emotional problems. Mga tao sa atong napalibot, nga budlay pakisamahan, budlay tindihon, pwede na tanan ubuson sa Diyos dula. Hindi ko mga trust me. Trust God. Kaya sa Diyos, wala imposible. Bisan daw kabudlay paminsanon, Lord, paano mo naubrahon man? Hindi pagproblemahin. No? Hindi na naimong problema. Kaya ang Diyos gani wala ka problema.
baliw lang na sa Diyos. Because God can make a way. He will make a way where there is no way. Kinahanglan na lang magsalig. Kinahanglan na lang patihan that God is working all things for our good. Bisan pa sa time na feeling nato na stuck kita sa atong sitwasyon, na wala kasiguraduhan ang atong sitwasyon, kapudlay, kabuhat sa atong mga problema. Kung kita paminsan ron na wala tsansa, daw kita mismo hindi ka provide sa solusyon sa atong mga problema. So ang Diyos nag-remind sa aton sa buong that He is always at work, even when we don't see it, even when we don't feel it. Amen? So let's increase our faith. Pataason sa pagkita ng aton pagtuo sa iya. And most importantly, let's step forward sa aton na pagtuo. O God na permis na aksyon ang aton na pagtuo. Let's step forward and God will make